Oh, tabi, tabi, tabi. Tabi muna kayo. Kap, ikulong mo na yung aswang na yun. Hindi ako papayag na pagala-gala pa yun dito sa baryo natin. Aling Tess, wala naman tayong sapat na ebidensya na siya ay isang aswang. Mahirap magbintang kung wala tayo nun. Basta kapitan, hindi ako papayag na pagala-gala yun dito. Malilintikan talaga sa akin ang aswang na yun pag hindi nyo yun hinuli. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Richard. 35 taong gulang. Kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang call center agent dito sa Manila. Ibabahagi ko po sa inyo ang naging karanasan namin noong nagbakasyon kami ng asawa ko sa bahay ng aking mga magulang. Sikat ang aming baryo sa kwento ng mga aswang at ang mga nakatira doon ay mga Bisaya, lahi ng mga matatapang pero mababait naman. Noong nagbakasyon kami dito sa baryo, marami na akong naririnig na mga sabi-sabi tungkol sa mga aswang. Mayroon daw aswang na gumagala at nakita daw ito ng ilang tao na may nilalantakan na hayop sa isang masukal na gubat. Ako naman ay hindi naniniwala sa mga naririnig ko. Ganun nga siguro talaga kapag hindi mo pa ito nakikita. Ayon pa sa mga nagmamarites sa tindahan ni Aling Pasing. Ason, nakita mo ba yung anak ni Cynthia na si Joanne? Bakit Maring Tess? May ano sa anak ni Cynthia? Abay, bali-balita na buntis na daw yung anak ni Cynthia. Nakita ko pa nga na kung sino-sinong mga lalaki yung pumapasok sa loob ng bahay nila. Sakto namang nakita ko si Joanne na papalapit sa karinderya ni Aling Pasing. Teka, hindi naman buntis ah. Tanong ni Aling Pasing nang makita si Joanne na papalapit. Oo nga no, baka mali ka lang Tess. Baka mabubuntis pa lang yan. Tamungat marami palang lalaki. Ang aga-aga, nagbo-boyfriend. Baka kinabukasan mamalayan na lang natin na buntis na yan. Rinig kong sabi ni Aling Tess. Mas nauna pang nabuntis yung anak niyang si Maria na 16 na taong gulang lang Mga marites nga naman. Puro lalaki palaging kasama. Hindi magandang tignan. Nako, masakit sa mata. Saan pa ba nagmana? Di sa ina. Kamulatan ba naman niyang kabitang nanay niya? Lumaki sa baluktot kaya ganyan ang ugali. Nahinto ang tsismisan nang makalapit na si Joanne sa kanila. Aling Pasing, may kare-kare po kayo? Joanne, kamusta na ang mami mo? Ayun po, maganda pa rin. Nako, sino ba ang hindi gaganda? Pasyonada siya at walang trabaho. Ganun po kasi kapag maganda, laging may ayuda. Ikaw ba may boyfriend na? Maniligaw lang po. Sus, ligaw. Baka mabalitaan na lang namin na buntis ka na. Nako, bakit magpapaligaw ka? Kay bata-bata mo pa. 18 taong gulang ka pa lang yata Aling Pasing, normal lang po na maligawan kapag maganda. Bale, di makakarelate yung anak niyong si Agnes. Natawa naman ako sa narinig ko. Aling Tess, pakisabi nga po pala sa anak niyong si Tonyo na tigilan na ang kakapasa ng load sa akin. Nagsasayang lang siya ng pera dahil bukod sa afford ko naman loadan ng sarili ko. Hindi ko rin talaga siya magugustuhan dahil ayaw ko sa hindi kagwapuhan. Bastos talagang batang iyan. Manang-mana talaga sa ina. Maya-maya'y may dumaan na isang matandang babae. Nakikita niyo yan? Nakikita niyo yan? Oh, ano naman ang meron sa matanda? Nako, lagi talaga kayo kulang sa balita. Hindi nyo ba alam na aswang ang matandang iyan? Diyos ko po, totoo? Abay, oo. Nakita nga daw iyan na nagpalit ng anyo bilang isang itim na pusa. Tsaka nagpunta daw sa bubungan nila Josie. Diba, buntis ang manugang nun. Ayon,
Nagkagulo sa loob ng bahay dahil may kumakaliskus daw sa may bubungan. Abay, nakakatakot naman pala talaga ang mga aswanghan eh. Dapat mawala na sa ating baryo ang matandang iyan. Napatingin naman ako sa tinutukoy nilang matanda. Agad naman akong kinabahan noong napatingin ito sa akin. Kaya dali-dali akong umalis sa kinuupuan ko. Hindi pa ako nakakalayo nang marinig ko pa ang sinabi ni Aling Tess. Tara, samahan niyo ako kay Kapitan. Alamin na natin kung ano na ang balita sa pinarereklamo ko. Mas mabuti pa nga, diyan ka na lang pasing sa tindahan mo. Sayang ang oras, baka may bumili pa. Sige ka, malulugi ka niyan kapag nagsarado ka ng tindahan. Nako, wala na akong mauutangan yan. Kap, ano nang balita? Nakita ko na naman yung aswang na yun kanina. Kailan nyo ho babalak patayin o ikulong yan? Aling Tess, uulitin ko ho. Wala tayong ebidensya na nagpapatunay na isa siyang aswang. Mahirap magbintang kung wala naman tayong sapat na katibayan. Mamaya niyan, hindi naman pala siya ang aswang. Ay di sino ang may pananagutan? Diba ako? Kap, aswang yung matandang yun. Maniwala ho kayo sa akin. Nakita mo ba na nagpalit ng anyo? Hindi. Pero Kap, malakas ang kutob ko na aswang talaga yun. See? Wala nang pero. Bigyan mo muna ako ng ebidensya, Tess. Kapag napatunayan mo, sige, gagawin natin yan ang gusto mo. Kap! Tess, ebidensya. Kailangan ko ng ebidensya. Sige Kap, patutunayan ko sa'yo na aswang nga yung matandang yun. Galit na sabi ni Aling Tess, sabay lakad paalis. Sumunod naman si Aling Asun sa kanya. Nay! Anak, bakit? Nay, may aswang. Kukunin niya yung baby ko. Tumingala si Aling Tess sa kanilang bubungan at nakita niya ang isang nakakatakot na nilalang na nakasilip sa kanila. Nakaramdam ng takot si Aling Tess, ngunit kailangan niyang tatagan ang kanyang loob para sa kanyang anak. Lintik talagang aswang na yan. Talagang ginagalit niya talaga ako. At talagang anak ko pa talaga ang kanyang binibiktima ha. Pues, humanda ka. Lumabas si Aling Tess at nagtungo sa kwarto ni Tonyo. Hoy Tonyo, bumangon ka dyan. Bantayan mo ang ate mo doon sa kwarto niya. Puro ka cellphone, lintik na batang to. Hoy, bumaba ka dyan. Ako ang harapin mo. Napalingon naman ang aswang kay Aling Tess at agad na nilapitan ito. Talagang yung anak ko pa ang bibiktimahin mo? Aswang ka? Humanda ka sa akin. Sabay sugod ni Aling Tess sa aswang. Napangiti na lang ang aswang at walang kahirap-hirap na dinukot niya ang puso ni Aling Tess. Hayop ka. Pasing! Oh, umagang-umaga kay ingay-ingay mo. Si Tess! Oh, anong meron kay Tess? Huwag tanong, tara na! Wika ni Asun, sabay hatak kay Pasing. Grabe, kawawa naman ang sinapit ni Aling Tess. Oo nga balita pa nga, muntik nang makain ng aswang yung sanggol na nasisinapupunan ni Maria. Dinala na sa morgue ang katawan ni Aling Tess. Karumal-dumal ang sinapit nito sa aswang. Butas ang dibdib, nagkalat ang putol-putol na parte. Wala nang mga laman loob at ang mata nito ay nakakatakot na nakadilat. Nay, totoo ba talaga ang mga aswang? Abay, oo naman na anak. Teka, bakit mo nga pala naitanong? Nakita ko kasi ang sinapit ni Aling Tess. Baka drug addict yung may gawa. Tsaka, oo nga pala, Nay. Narinig ko yung chismisan nila na sirang Aling Tess nung nakaraang araw. Aswang daw yung matandang nakatungkod. Si Aling Basyon? Siguro po, Nay. Alam mo anak, may balita dati dito na pinatunayan daw ng isang albularyo na aswang talaga si Aling Basyon.
Dahil sa tuwing dumadaan ito, laging kumukulo ang isang mahiwagang lana na nakalagay sa maliit na bote. At ayon pa sa kumalat na balita dati, si Aling Basyon daw ang pinagbilinan ng kanyang lola sa pagiging aswang nito bago pa ito mamatay. Nagmula daw sa lola nito ang isang hugis bilog na itim na bato at agad na ipinalunok ito kay Aling Basyon upang siya na ang maging aswang. Kung sino man ang pinagbilinan ng itim na bato ay hindi basta-basta mamamatay hanggat hindi napapaslang o naipapasa sa iba ang bato. Ayun lang anak ang balita noon. Sa kabila ng mga nalaman ko, hindi pa rin naging sapat upang paniwalaan ko na aswang nga si Aling Basyon, na siya ang gumawa nun kay Aling Tess. Inay! Napatingin kaming parehas ni Inay sa asawa kong si Isa. Buntis ito at dinala ko siya dito kila Inay upang may katuwang ako kapag nanganak ito. Ano iyan? Kulambo! Dinala ko yung kulambo natin. Wala naman lamok. Bakit siya pagagamit niyan? Ano ka ba? Hindi mo ba alam na pangontra sa aswang ang kulambo? Ganun ba? Hindi ko na lang kinontra ang asawa ko kahit hindi ako naniniwala na may aswang talaga. Ano naman ang magagawa ng isang kulambo sa aswang? Hinayaan ko na lang ang asawa ko sa kung ano ang nais niya. Hating gabi na at hindi pa rin ako nakakatulog dahil may tinatapos pa akong gawain sa trabaho. Tahimik ang buong bahay. Mag-isa lang ata akong gising sa mga oras na ito. Nasa kalagitnaan na ako ng aking ginagawang trabaho at malapit na sanang matapos nang makarinig ako ng dahan-dahang paglakad sa bubong namin. Agad akong nakaramdam ng kaba at agad na natakot dahil sa kung anumang posibilidad na mangyari. Dahan-dahan kong kinuha ang itak at agad na bumalik sa higaan upang mahiga. Pinakiramdaman ko ang paligid kahit ang mga matay nakapikit. Napakabango. Anong amoy yun? Di bali na. Pinalusot na ng aswang ang kanyang dila. Habang pababa ng pababa ang kanyang dila, tila ba may sumasagabal sa kanyang pakay. Kaya tinitigan niyang mabuti kung ano ang sagabal na yun. May nakaharang. Sinubukan ulit ng aswang na mailusot ang kanyang dila sa kulambo, ngunit hindi siya magtagumpay. Pesting kulambo sa gabal. Nakailang ulit ang aswang na mailusot ang kanyang dila sa butas ng kulambo, ngunit hindi niya malusot-lusot ito. Hanggang sa abutan na siya ng bukang luwayway. Wala nang nagawa ang aswang kundi umalis na lamang sa bubungan. Kala mo magtatagumpay ka.